Narito na ang PTV Balita ngayon. Iniimbestigahan na ng Police Regional Office 11 ang ulat ng Bureau of Immigration kaugnay ng mag-amang sangkot sa Bondi Beach shooting incident sa Sydney, Australia. Ayon kay PRO 11 spokesperson Major Catherine De La Rey, makikipagtulungan sila sa ibang ahensya ng pamahalaan para alamin kung talagang nakarating ang mag-ama sa Davao City o kung dumaan lang ito sa Davao International Airport. Susuriin din ng otoridad ang mga nakasalamuha ng mga nasabing suspect pati na rin ang lugar kung saan sila nanirahan. Tinitiyak ng kapulisan na mananatili ang mahigpit na seguridad sa buong Davao Region at wala itong direktang banta sa seguridad. Inilatag na ng Department of Public Works and Highways ang panibagong plano para sa rehabilitasyon ng EDSA. 8 buwan na lang ang itatagal ng EDSA Rehab mula sa unang plano nitong 2 taon. Hahatiin din sa 2 phase ang rehab kung saan sakop ng unang bahagi ang mula sa Rojas Boulevard hanggang Orense Street, habang sakop ng second phase ang nalalabing bahagi ng EDSA. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, gagamit ang kagawaran ng panibagong klase ng aspalto na ginagamit sa Japan. Tiniyak naman ng DPWH na magiging minimal lang ang maidudulot na abala kapag nagsimula na ang EDSA Rehab at makakaasa rin ang publiko na sa oras na matapos ang rehabilitasyon, ibang EDSA na ang makikita ng mga motorista. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Cotabato mula kay Trisha Aragon. Assalamualaikum, mapiyay kapipita rekanu. Magandang araw, narito na ang PTV Balitang Cotabato. 108 rescue at cadaver transport vehicles ang ipinamahagi sa mga barangay ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Formal na isinagawa ng Ministry of the Interior and Local Government o MILG BARM, katuwang ang Ministry of Health o MOH BARM, ang pagta-turnover ng 108 units ng rescue at cadaver transport vehicles sa Bangsamoro Government Center dito sa Cotabato City. Ang mga nasabing sasakyan ay pinondohan sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund 2025 Supplemental Fund at itinalaga para sa mga piling barangay sa Maguindano del Norte, Maguindano del Sur at Cotabato City. Layon nitong palakasin ang mga kakayahan ng local government units sa pagtugon sa emergency situations, rescue operations at maayos sa pagdadala ng mga nasawi, lalo na sa mga liblib at conflict-affected na komunidad. Samantala sa iba pang balita, 20 million pesos na 2-story student dormitory building ang ipinasa na sa Sulu State College. Ipinasa ng pamahalaang Bangsamoro ang isang 2 palapag na student dormitory na may roof deck na nagkakahalaga ng 20 million pesos sa Sulu State College o SSC bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng infrastrukturang sumusuporta sa edukasyon sa rehiyon. Ayon kay Engineer Adjan S. Adjijul, District Engineer ng Sulu First DEO, sumasalamin ang proyekto sa kahalagahan ng maayos na koordinasyon at matibay na partnership sa paghahatid ng dekalidad at pangmatagalang infrastruktura para sa sektor ng edukasyon. Binigyan diin naman ni SSC President Professor Charisma S. Uto Talum ang kahalagahan ng ligtas, abot-kaya at inklusibong pabahay para sa mga estudyante na anyay mahalaga sa pagkatuto, kalusugan at tagumpay ng mga mag-aaral. At yan ang mga balita ngayon dito sa Cotabato. Ako si Trisha Aragon, syukran at magandang araw. Maraming salamat, Trisha Aragon. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.